Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys, ay pag-uusapan natin kung paano ba mag-troubleshoot ng coin hopper. Ito siya guys. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na. And pakilike na rin ang video na to. Yun lang guys, simulan natin. Tara! So yun guys, bago tayo magsimula guys, ipapaliwanag ko muna kung para saan na ito ang purpose ng coin hopper. Bali itong coin hopper guys ay ginagamit sa pag-dispense sa mga piso, 5, 10, 20. Depende kung ano yung ilalagay ninyo. At para sa ating mga PisoNet owner, kadalasan ginagamit ito sa coin changer. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot nitong coin hopper para kahit hindi na kayo tumawag ng technician ay kaya nyo na itong gawin. So yun guys, simulan natin. So yun guys, unang trouble na pag-uusapan natin ay ang sobrang pag-dispense ng piso. So kapag sobra-sobra ang lumalabas na piso sa inyo guys, takpan nyo lang yung 5 butas na to guys. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos magtira lang kayo ng 3 para hindi siya mabilis mag-dispense. Bali ang ginamit ko pala dyan guys, glue stick, tsaka yung takip ng Tupperware. Yun lang guys. Next naman na troubleshoot guys, kapag hindi umiikot itong wheel nya. Bali ang gagawin natin guys, kung hindi umiikot ito, check natin dito guys kung may nakabarang 2 piso. Minsan kasi magkapatong yan, kaya hindi siya umiikot. So kapag nakita natin na may bara, tanggalin lang natin. Pero kung wala namang bara, tapos hindi pa rin umiikot to, ang gagawin natin guys, meron dito sa part sa likod. Itong itim na to guys, iikutin nyo lang siya ng maraming beses guys. Kasi kapag iniikot nyo yan guys, umiikot din to. Ayun umiikot siya. Make sure nyo lang guys na hindi gumagana yung power nito kasi baka makuryente kayo dito. Ikot-ikot nyo lang siya. Tapos testing nyo kung gumagana na. Yun lang guys, kapag inikot nyo na yan guys, gagana na yan. Kapag hindi, baklasin nyo na to. Tapos check nyo kung baka may mga dumi-dumi, may mga particles dyan na nakakalang, mga kahoy. Yun lang guys. Sa pangatlo naman na troubleshooting guys, paano kung dire-diretso lang ang pag-dispense nito? Ang gagawin nyo guys, kapag naka-encounter kayo ng ganun, dire-diretso lang lumalabas ang piso, ang gagawin nyo, check nyo to kung may ilaw ba. Kasi kung walang ilaw yan, ibig sabihin, hindi niya nasa-sensor yung pisong lumalabas. Katulad nito guys. Kakabit lang natin to. Yan. Dapat may ilaw siya guys. Kapag walang ilaw yan guys, dire-diretso lang talaga ang pag-dispense yan. Kaya kung halimbawang nakasaksak to guys, tapos wala pa ring ilaw, ibig sabihin sira to. Or sira yung cable niya na to, papunta sa board. Ang isa pang dahilan guys, baka pwedeng tanggal din yung dito sa part na to. Ito, sensor din kasi to. Bali pag tinanggal niyan, meron siyang sensor dyan na, parang valve. Sa akin kasi dinikit ko na lang din. Sa inyo, kung sakaling natatanggal-tanggal to guys, dikit nyo na lang gamit ang glue stick. Yun lang yung dahilan yan guys, kung dire-diretso nagdi-dispense ng piso yung coin hopper ninyo. Yun lang guys. Sa pang-apat naman na troubleshooting guys, paano kung sumisipa itong coin hopper and hindi normal ang paglabas nyo ng piso? Minsan makaka-encounter kayo ng ganito, na parang hindi normal ang paglabas ng piso sa coin hopper, na parang tumatalsik siya papalayo. Dapat kasi ang hulog nito pa ganyan lang. Ang troubleshoot naman dun guys, itong 3 bakal na to. Yan guys. Kung nakakaranas kayo ng ganun guys, minsan itong part na to, nakabaon yan. Kumbaga, yan guys, parang siya nakaganyan. Dapat kasi nakalapat yung 3 bakal na yan guys. Tapos wala nakaangat. Bali ang gagawin lang natin guys, pupunta ulit tayo sa likod. So yan, ito yung likod niya guys. Ang gagawin nyo lang, ipupush nyo lang siya pasok. Yan, okay na guys. Bali dapat nakalapat lang to guys. Ngayon kung hindi nyo siya matulak, tatanggalin nyo lang to guys. Itong 2 tornilyo na to. Tapos pag tinanggal nyo yan, matatanggal tong bakal. Tapos ibalik nyo na lang. Dapat nakalapat tong 3 bakal na yan. Yan guys, nakalapat na yung 3 bakal. Yan, dapat nakalapat siya. Pag naayos nyo yan guys, hindi natatalon yung piso nyan. Hindi na magsisipa. Yun lang guys. Yun lang ang kadalasang problema na nararanasan ko dito sa coin hopper. Kung may katanungan kayo guys, ay mag-comment na lang kayo sa ibaba. Yun lang guys. Yun lang guys. Ganun lang kadali mag-troubleshoot ng coin hopper ng coin changer natin.
Itong mga problema at troubleshoot na sinare ko sa inyo ay base lang sa experience ko. Gusto ko lang i-share sa inyo para mas mapadali ang pag-aayos nyo sa coin hopper. And para hindi na rin kayo magtawag ng technician. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. And kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like na lang ng video na to. And paki-subscribe na rin ang channel ko para updated ka sa mga i-upload ko pang mga videos. Yun lang guys. Hanggang sa muli. Bye!